Minsan po, makikita natin kung minsan yung mga magugulay, yung ginagawa nila sa pechay o sa repolyo, tinatanggal nila yung mga lumang layers sa mga balat, parang bago na naman. Kumisa naman sa mga flower shops, tinatanggal nila yung mga nakalabas sa petal ng rose. Mukha na namang bago yung bulaklak. So anong ginagawa nila? Tulad din ng ginagawa sa mga spa, sa mga dermatologists, tinatanggal nila yung lumang skin para lumabas yung bago. Ine-exfoliate. Mabuti pa yung ating mga ninuno, alam nila nung araw, gumagamit sila ng bato, hinihilura nila. Ang mga balat, tinatanggal ang mga dead skin. At yung mga grabe mga cases, skin peeling ang ginagawa. Sa spiritual life, dapat din ginagawa yan. Kailangan ng constant renewal. Ang atin pong pag-aaral ngayon, exfoliate your spiritual life. Heavenly Father, we pray for a message that comes straight from your heart into ours. Suriin niyo nga po kami, Panginoon, kung may sagabal para sa inyo pong labis at tunay at makapangyarihang pagpapala. Inyo pong alisin. You gave us free will, but we surrender our will to you now, and we ask you, let your will be done. Sa aming pagsamba, Panginoon, ay pakalinisin niyo po ang aming puso. Ang aming kalooban, maging talagang tunay na sumasamba. At kung may mga nagdatingan ngayong nakikisalamuha sa amin, kunwari makikisamba, subalit nag-aantay ng chance, Lord, to take advantage of our trust. Mga nagnanakaw, nagdurukot sa mga kapatid habang kami nakikinig at nagdarasal. Lord, expose their evil intentions. And may you purify all of us so that we can come into your holy presence. Knowing, Lord, that you don't welcome any sin into your presence. Kaya patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin, pakahugasan, pakadalisayin. And in the name of Jesus Christ, we reject, rebuke, drive away, and command to leave us any and all evil spirits. And evil men whose intentions are to disturb us, to take advantage of us. Lord, we commit these elements to you in Jesus' mighty name. Kayo nawa ang lubos na sumala maging sa aming lahat. And in the name of Jesus, we dare to come into your presence, to look at your face, to gaze at your beauty, to hear your powerful words that become our healing. We enter into the Holy of Holies, not bringing our own blood, but the blood of Jesus, the perfect and ultimate sacrifice for the forgiveness of our sins. And Lord, we come to you, asking you to bless us. Lift up your name. And may you use your servant as your footstool, as an instrument of your words, of your goodness. But glorify only yourself, O Father. Lift up only your name. And may you heal us as you speak. Father, we seek you confidently in Jesus' mighty name. Exfoliate your spiritual life. Ano po ba yung dilemma? What is the dilemma of the old Christian? Meaning yung matagal ng Kristiyano, or sometimes even old churches or the old congregation. Maaari pong mangyari na hindi napapansin ng mga Kristiyanong matagal na sa Panginoon is that the first and the new love in Christ cools off. Yung una, marubdob na pag-ibig sa Diyos ay maaaring palitan ng panlalamig. Ito po ang sinabi sa Revelation chapter 2 verse 4. The Lord God said to the church in Ephesus, "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." At maaari po talagang mangyari yan na ang Panginoong Diyos ay ating first love. Nakilala mo ang Panginoon para kang nasa honeymoon period with God. Parang kahit anong ipagawa, gagawin, anong ipatigil, titigilan, anong ipasabi, sasabihin, anong ipabigay, ibibigay. Pero dumarating ang panahon sa pagtagal ng ating pananampalataya, nakakarating ang mga sumisingit na mga tinik, mga damo sa garden ng ating puso. Kaya nakakalimutan ng first love. Sinasabi pa po dyan, remember the height from which you have fallen. At kung tayo po yung minaalala na spiritual level, personal spiritual level natin, na higit na mataas kaysa sa sitwasyon natin ngayon, yun ang ipinapaalala, remember the height from which you have fallen. Huwag kakalimutan yung first love. Kaya nga po napakahalaga sa church yung evangelism. Yung pagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon,
Sapagkat una, kailangan ng mga kaluluwa na madala sila sa Panginoon, makakilala sila sa Diyos. At pangalawa, kailangan ng mga churches yung bagong mananampalataya. Sapagkat yung bagong mananampalataya, nag-aapoy ang kanyang paniniwala, naglalagablab ang kanyang pananampalataya, napakalakas ng kanyang pananalig, naniniwala siya ang lahat ay mabuti at ang lahat ay posible. Pero pag nagtatagal na sa church, minsan, nanlalamig. That's why it is a blessing to a church to have new believers, because new believers always bring in fresh faith, fiery belief in God, that everything is possible in the name of Jesus. Kaya kailangan natin yun. Kaya mga churches po na walang masyadong soul winning, walang masyadong evangelism, sila man nanlalamig na rin. Mahalaga yung napapaalalahanan tayo ng mga paniniwala ng mga bagong mga kapatid. Kaya nagtataka yung mga bagong kapatid, bakit parang magkaawa yata kayong dalawang deaconess? Nahahalata ko yata, hindi kayo nag-uusap. Ganun ba ang mga Christians? Maaalala mo oo nga pala, itong expectation ng isang bagong mananampalataya na kailangan laging naaalala natin. Childlike faith. Ano pa po ang mga dilemma ng mga old Christians? Old not by age, but by our life and length of life with the Lord. Na nakilala na natin siya. New and illicit love crowds out the love for Christ. Pwedeng masingitan. Dati, Panginoon lang, tapos nung tumagal, may iba na. Nagiging pag-ibig na rin pala natin yung ministry, yung title natin sa ministry. Nagiging pag-ibig na rin pala natin yung prominence in the church. Nagiging pag-ibig na rin pala natin yung makilala ka, kinikilala ka, hinahangaan ka. Naging pag-ibig mo na rin yung office in the church, nakikipag-awayan ka, dalawa kayong pwedeng choir director, nagkakaroon kayo ng pagtatalo, nasisingitan. At pwede pang masingitan ng iba na nagkakaroon na ka na ngayon ng sweetheart na unbeliever, nagkakaroon ka ngayon ng mga hobbies, sobra kang nalilibang sa iyong career, sa iyong trabaho, o kaya nagkaroon ng asawa, nalibang masyado sa raising a family and having children, nasingitan ng Panginoon as first love. And you know that God tolerates no rivals. Kaya nga po, ito ay paalala, lalo dun sa matagal na sa Panginoon. Kasi yung bago, talagang yan ay hot na hot sa kanyang pananampalataya. Kaya nakaka-bless kasama. Dun po sa parable, sa Matthew chapter 13, verse 22, tungkol sa mga seeds, meron daw seed na hindi lumago. Lumago agad, tapos biglang tumigil ang paglago. Anong problema? The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. So, lumalago agad sa Panginoon, pero hindi na tumutuloy lumago. Bakit? Nagkakaroon ng mga kaagaw ang Panginoon sa kanyang atensyon. Mga alalahanin, mga hanap buhay, mga pagpapayaman. All these are not wrong. But if they already take the place of God as number one in our lives, then they become very wrong. At tulad ng mga damo, na nakakaagaw ng nutrients sa mga tunay na tanim, binubunot yon at tinatanggal. Kaya para huwag po tayong mabunutan at matanggalan na masakit, tayo na mag-volunteer, na magbunot-bunot at magtanggal-tanggal niyan, para malang pacing natin yung nangyari, hindi masyadong nabibigla tayo. Dahil maaari ang Panginoon, biglang bunutin yan. Nakita nyo sa Abraham, hiningi ng Panginoong Diyos ang kanyang anak na si Isaac, i-offer mo nga sa akin si Isaac. Bakit kaya? Maaari na nagiging number one na ng buhay niya si Isaac, hindi na ang Panginoon. It is possible. And by obeying God and offering his son Isaac, napatunayan naman ni Abraham sa kanyang sarili na Diyos pa rin naman yung number one. Kaya nung napatunayan na niya at gagawin na nga niya at i-offer, pinigil naman siya ng Diyos, hindi ipinatuloy. Kasi hindi naman gusto ni Lord i-offer niya yun eh. I-offer mo lang kung natabunan na niya at naunahan ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung hindi naman, the Lord allows us to continue to have our Isaacs. And Abraham discovered that nothing offered on God's altar can be lost. That only that which you withhold from God is being asked for, is being removed. But if it's not a hindrance to God's being number one in our lives, the Lord will not want it removed. Because God tolerates no rivals in our lives. And He deserves to be number one in our lives. So new love crowds out the love for Christ. Kung isa nag-uumpisa ka sa isang ministry, ang init-init ng iyong paglilingkod, o biglang nagkaroon ka na ng ibang pag-ibig.
Dati, ang haba-haba mo mag-pray, pagkatapos mag-dinner, pray na. Pero ngayon, telenovela na. Bigla ang bagong relihiyon. Sasamba na sa templo ng telebisyon. Mas mahaba pa ang pagsamba sa templo ng telebisyon kaysa sa tunay na templo ng Diyos. So, naka-crowd out. Hindi na tayo nakakapag quiet time sa umaga, naka-crowd out ng ating pagmamadali. Dahil may trabaho, dahil may gagawin. Ano ba naman gumising ka ng 30 minutes earlier? At you can compensate by sleeping 30 minutes earlier. Ang dami-dami nating oras inuubos sa gabi na hindi naman dapat pagpuyatan. Tapos paggising tuloy sa umaga, wala nang oras man lang manalangin. Puro God bless me, thank you, goodbye, yun na. New loves crowd out the love for Christ. Habang pinag-uusapan natin ito, nais ko kayong hamunin, meron na po bang umaagaw o nakaagaw na nga sa inyong first love for the Lord? Ano yung comparison natin? Nung dati tayo, bago-bagong pananampalataya, na halos ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin, kumusta na po ngayon? Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Sabi nga ng isang pelikula. It's good to compare. Remember the height from which you have fallen. Ano pa po ang mga dilema ng dati na sa Panginoon? Sins that do not instantly get clear dealings, that do not get obvious dealings from God, become parts of the landscape. Una, gagawa ka ng isang kasalanan, tapos i-confess mo agad, tatanggalin mo agad dahil ayaw yun ng Panginoon. Pero mamaya, gagawa na naman kayo ng kasalanan, parang hindi naman tayo naparusahan, hindi naman tayo napalo. So anong gagawin natin? Tutuloy na. Total, hindi naman nahahalata. Total, parang pwede naman. So nakikita po natin na nakakasanayan. Mga kapatid, mga lalo yung matatagal na sa Panginoon, meron ba tayong ginagawa ngayon na hindi ka nais-nais sa Diyos, hindi ka iga-igaya? Pero nung una, nagigilty tayo, nung una, nahihirapan tayo, nung una, uncomfortable tayo. Pero ngayon parang nasanay na. Nakasanayan na rin ang hindi isang mabuting gawa. Sapagkat yan pong konsyensya, una, yan ay nagsasalita. Pero pag ating hindi dinidinig, pahina ng pahina ang boses hanggang napipipi. Hindi pwedeng asahan ang konsyensya lang. Sabi sa Bible, many people have made shipwreck of their faith by ignoring their conscience. At siyempre, ang konsyensya ay namamanhid. Kahit man po ang mga daliri natin sa paa o ang ating mga sakong, pagka laging nakakaskas yan sa sapatos, nagkakakalyo, para hindi na maramdaman yung sakit. Tinatanggal naman ng mga beautician ng kalyo, mararamdaman muli ang sakit. Tutubo uli ang kalyo. Kaya nagkaka-industriya ng pantanggal ng kalyo. Kasi pabalik-balik. So, ganun din po yung una. Pagka may ginagawa tayong mali, mahapdi, masakit. Pero pag laging nangyayari yon, uma-adjust na yung konsyensya natin. Namamanhid na, nagkakakalyo na. Hindi na natin nararamdaman yung masakit. Hindi na natin nararamdaman yung mali. Kaya kumusta ang ating mga budhi? Meron po ba tayong mga gawang hindi tama na sobra na tayong nasanay? Hindi na masakit. Pero hindi nararamdaman natin ang sakit, hindi na yun mali. Para lang pong may painkiller, but the illness is still there. And it's important to feel pain because pain compels us to seek remedy. Kaya mahirap po yung hindi nalalaman na may sakit siya eh. Biglang pag nadiskubre, talamak na, grabe na. Mabuting nararamdaman mo, may sumasakit sa iyong katawan, nilalagnat ka, masakit ang iyong ulo. So humahanap tayo ng lunas. Pero yung walang kamalay-malay, tapos bigla-bigla na lang namamatay dahil ang lala na pala niya. Yan po ang hamon ngayon. Matatapos ang taon, sabihin natin Merry Christmas, Happy New Year, etc., etc. Pero ano bang pamasko natin sa ating sarili? Ano bang pamasko natin sa ating kapwa na nakapaligid sa atin? Anong pamasko natin sa Panginoon? Exfoliate your spiritual life. Alisin yung mga hindi ka nais-nais. Kung sana nakikita lang ang kaluluwa, katulad ng nakikita natin ang ating mukha, marami siguro tayong gagawin. Tulad ng pinagagagawa natin sa ating mukha. Gumagawa ng paraan. Inaayos, nililinis, nireretoke, dinodrawingan, kung ano nung ginagawa sa mukha. Pero napakahalaga na yung ating pong kaluluwa, huwag nating pag-iwanan. Hindi ko naman sinasabing huwag yung alagaan ng mukha, huwag alagaan ng balat. Pero alam yung tao, kamamatay pa lang kung hindi dahil sa mga chemicals, kitang-kita nyo na kung anong pupuntahan ng katawan niya.
Kung inaalagaan natin yung katawan na sandali lang narito, lalo namang dapat natin alagaan yung espiritu, which is forever. At dapat nating lalong alagaan yung espiritu, sapagkat yung espiritu natin, hindi yung katawan, ang nakikipag-fellowship sa Diyos. Minsan meron kang anak, pupunta sa ninang niya, anak, maligo kang mabuti, magbihis ka ng maganda, dapat mabango ka para maamoy ka ng ninang mo na tama. Kasi hindi naman ikaw yung pupunta sa ninang, yung anak mo. Ngayon po, sa ating buong pagkatao, hindi naman yung katawan natin ang nakikipag-fellowship sa Diyos yung espiritu. So, mano ba naman na ayusin natin yung espiritu natin para tuwing nakikipagniig sa Diyos, ang Diyos ay hindi mabahuan. Ang Diyos ay hindi mapangitan, hindi ma-offend. Because what part of us fellowships with God, it is our spirit. And yet, there's an entire industry taking care of the body that belongs to the ground, the body that is dust and will return to dust. Kung sana ang mga counseling centers, prayer centers, Bible study centers, kasing dami man lang ng mga beauty parlor o ng mga hair salon, napakabadal siguro ng planeta. Kasi kahit saan ka tumingin, merong spa, may salon, merong ganitong kung ano-ano mga pangalan, yun lang ibig sabihin, linisin ang katawan. Gaano katagal ang tao nagfo-foot spa? Gaano katagal nagdadasal? Gaano katagal nakasalang na nilalagyan ng mga putik ang mga mukha? Nilalagyan ng mga chemical ang mga buhok? Nililinis ang mga kuko? Kinukuskus pati likod kasi may mga tagyawat ng kulang sa intelligence, akalain ng mukha nyo doon tumubo. So, ang daming oras. Gaano karaming oras ang para sa spirito? Sige nga, I challenge you, church, tuusin. Kailangan binibigyan ng panahon ang spirito. It's important that we always exfoliate. And of course, some people, especially those who serve or give much to the Lord, think that they are entitled to some moratorium with God, to some exception from God. Donor naman ako, giver naman ako, pagbigyan ng aking mga bisyo, ang aking mga, kung ano-anong mga kostumbre. 1 Corinthians 10:21. Hindi pwedeng donate ka ng donate, tulong ka ng tulong sa church, tapos sa kabila ng buhay mo naman, nakalublob sa malam-ali. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons, too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. You have to choose. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kung sa sandali, merong Kristiyano na nabubuhay sa dalawang paraan, dalawang mukha, dalawang mundo, you live two lives, that of the demons and that of the Lord, dapat sandali lang yon. And it must be a transition period from our old life to the new. Parang galing ka sa Egypt, patungo ka sa promised land, merong wilderness na dinadaanan, pero hindi dapat sobrang matagal. Dapat one life, hindi two lives. Hindi yung nakikita ng tao, yung nakikita ng church, tapos merong kabilang mundong nakalihim. Sapagkat hindi naman talaga lihim. Alam niyo, mga Kristiyano, hindi pwedeng magkasala sa dilim. Ba, Kristiyano ka na, nabubuhay ka pa sa tinatawag na kadiliman, hindi yun pwede. You know why not? Because God is light, and in Him there is no darkness at all. And because Jesus is in your heart, you bring that light wherever you go. So Christians who live in sin in broad daylight, not in the dark, because nothing is secret from God. There is nothing hidden from God. Ano ba yung mga nakadikit sa aking buhay na kasalanan? Dapat exfoliate na to. Dapat anggalin na to. Hindi nadali na naman to the new year, to the new period, to the new season. Ano ba yun? At madalas, mga kapatid, yun ay bagay na hindi na natin napapansin. Kaya nga nagtatagal, hindi na napapansin . Kaya kailangan ng house cleaning ng ating puso. Room for improvement is the biggest room in the world. So there's no one that can say, ako okay na, don't even talk to me, I'm all right. So sa iba mo na lang yan sabihin, dahil lahat tayo may dapat ayusin. Pero ang nais kong bigyan ng diin, hindi bagay sa Kristiyano ang double life. Hindi bagay yung merong secret life at merong public life. Dapat pareho lang yan. Kasi dala natin at kaladkad natin ng Diyos kahit saan tayo pumunta, kahit sa ang hukay, lungga, dilim natin, dali ng ating katawan, kasama natin ang Diyos. Lalo lamang
na na-expose ang ating mga kamalian. What is another dilemma of those Christians who have been with the Lord for a long time? Some individuals needlessly become spiritual bureaucrats or Pharisees. Sa katagalan, nagkakaroon ng ministry yung iba, nagkakaroon ng gawain, nagkakaroon ng office. Meron naman nagiging Pharisee. Holier than others, better than others, mas mahigpit pa sa Diyos. Napuno na yung kanyang buhay ng napakaraming mga do's and don'ts. Nawala na yung grace ng Diyos, nawala na yung freedom in the Lord, puro na lang sets of do's and don'ts ang kanyang buhay. Matthew 20, 25 to 27. Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be your slave." So ang mahalaga sa atin pag tumatagal is the concept of serving the people. Serving the people of God. Hindi yung being served, being bida, being sikat, being galing, but serving people. Surrendering the gifts of the Holy Spirit to us, to the work of the Lord, to the ministry of the Holy Spirit. It is possible in a church, in a fellowship, in a Bible study group, in a satellite group, in a Bible fellowship, that some people can dominate everybody else. That creativity is stifled, choked, or killed. Merong isang conservative na member na matagal na, naging head na siya ng music department, ayaw na niya magpatugtog ng hindi niya gusto. Yung gusto na niya, ang gusto ng Diyos. Yung ayaw niya, ayaw na ng Diyos. Siya na ang Diyos-Diyosan. It is important that a lot of energy is unused, underused, or misused. And when that happens, people become sad. Walang joy, walang excitement ang spiritual life. So many people just become passive church attendees instead of being members of an organism called the church. That's why what we are attempting to do in our church is to always set creative energies free. As long as they are within the context of Scripture, not contradictory to what God wants, we allow people to be what they are and what God meant them to be. Kumisan kasi sa church, meron pong conservative, lalo medyo mataas ang posisyon. Yung pagiging conservative niya, ipapass on na niya yan as being God's point of view. Kaya churches that are led by very conservative people are also very conservative as if God is so conservative. But when you look at God, when you look at Jesus, innovative nga siya eh. Kaya nga siya hindi natanggap ng temple na conservative kasi masyadong revolutionary ang pamamaraan, masyadong kakaiba. Bakit po ba gusto ng temple yung tradisyon? Kasi yung mga officers noon, yung mga nangunguna doon, yung mga sikat doon, komportable na sila sa kanyang magagandang katayuan sa buhay, kaya ayaw nilang papalitan ng sistema. And it is easy for people to fall into this kind of trap. It is easy for people to replace God and become little gods. And it can happen in religions that are old, in religious groups, in fellowships, in churches. Kaya dapat constant review. What are the bitter and rotten fruits of living our first love? Marami po yung mga masasamang bunga ng pag-alis at pagtalikod sa unang pag-ibig. Faith becomes just religion. Faith just becomes a habit. O bakit ka pupunta sa church? Eh, siyempre, nakaugalian na. Pero walang excitement, walang paghahangad na mabless, at wala rin namang intention to be a blessing to other people. Just be there. Kaya dapat nare-realize natin, ano ba ako? Pagka pupunta ba ako sa church, excited ako because I will be blessed. And I'm also committed to be a blessing to other people. So I'm on the lookout for areas of service. I'm always watchful kung paano ako magagamit, paano ako makakapaglingkod. Hindi yung lagi akong bida, parang lagi akong bisita, dapat lagi ako entertainin. Iniirapan pa ang gwardiya pag ini-inspect ang bag. Sa itsura lang ng mukha, dinidiscourage yung mga usher at huwag mo akong haharangin, nagmamadali ako. Diba? Paano tayo magiging blessing to others when we will not even cooperate sa security measures? Alam nyo na wala kayong dalang masamang gamit, pero alam ba ng lahat yon? At kung ang pagtitiwala sa inyo ay binigay sa lahat, edi hindi na rin tayo nagkaroon ng security measures. Simpleng mga bagay. Madaling masuri ang sarili
I will come as a worshiper, as a servant of God, as a channel of blessing? Or will I come as a VIP? Dapat tinetest natin ating sarili. Walang VIP. Ang Diyos lang ang VIP. So it is important to have a servant's attitude. So nakikita natin, religion na lang yata ang pinupuntahan o talaga bang to serve and be served, to interact, to receive life and to give life, to be part of a living organism called the church. Another bitter fruit of living the first love is that people settle for less than desirable levels of spirituality and even ministry. Ang galing-galing nyo dahil sa Panginoon, ang dami-dami nyong talent, tapos wala naman tayong service. O kaya ang liit-liit ng service na ginagawa natin, hindi proportionate to the talents that God has given us, and yet kontento ka na lang doon, that is not a very encouraging sign. And we should not settle for less than desirable levels of spirituality. Kung last year, mga kapatid, maiinitin ang ulo nyo, tapos ganun pa rin kayo ngayon, sayang ang lahat ng salita ng Diyos na ating pinagsalusaluhan. Sayang ang lahat ng mapag-awit, pagkanta, pagsayaw. Sayang ang pagpananalangin. Sayang ang lahat-lahat. Dapat nagbabago ang tao, pabuti ng pabuti. Hindi pwede na meron lang kayong religious attendance. Hindi pwede na regular attendance. Ang kailangan, we are being changed from glory to glory. Don't be satisfied with just religion. We are always searching for spirituality. At yun ay magkaiba. Kuminsan, magka-oppose pa nga. Another bitter fruit of living the first love is that the church people's morality and spirituality is only several notches higher than the unchurched. Ito po, mga kapatid, I like to challenge all of us. Ito bunga nung meron lang tayong religion at hindi spirituality. Hindi tayo makilala na iba sa mga hindi anak ng Diyos. Walang pagkakaiba. Dapat may pagkakaiba. Kahit malang sa itsura, mas mukha ka dapat kagalang-galang kaysa sa mga hindi anak ng Diyos. Mas mukha dapat tayong kapita-pitagan. Sa ating behavior, mas seasoned ang ating language, mas appropriate ang ating behavior, less scandalous, definitely much less dapat than unbelievers. Pero ang totoo, kung minsan, higher pa yung ethical level ng mga nasa kulto kaysa nandun sa church. Magtataka ka kahit sa church lang mismo, inside the church kung minsan. Ang simple-simple mga bagay, hindi nakakapagparaanan. Umiinit agad ang ulo. Pagka hindi nakaupo sa gustong upan. Pagka hindi nasunod ang mga gusto. Pag hindi naisama ang 1,000 bata katabi niya sa loob ng adult worship. Galit sa usherette. Parang kanya na yung simbahan. Upuan ko ito kahit ano mangyari. Iniirapan yung bakit ka nakaupo dyan. Di ba ako lagi dyan? Yung, nag-teachers tayo, di ba? Hindi naman tayo kung ano lang na Lions Club o Upsilon Sigma Pi na meron tayong meeting. Hindi lang tayo Watch the Bird Society or Save the Whale Movement. Di ba tayo yung church? Di dapat iba ang behavior. Nakikita, nadidinig, nakaka-encourage. And we reach out to people. Lalo po pag malaki yung church, marami tayong hindi personal na kilala, we reach out to people. Eh hindi, iba darating lang dyan, yung katabi hindi man lang mangitian, nangitian nyo ba man lang yung katabi nyo na hindi yung kakilala? Eh para lang kayong nanood ng isang concert, ng isang palabas, darating, aalis, wala lang hi, hello, ganun ba mga anak ng Diyos? So paano naman yung mararamdaman ng mga bagong-bago sa pananampalataya? Yung ngayon lang umattend, pareho lang pala kayong first time, ito naman katabi ko, di man lang ko entertainin dito. Yung pala, siya hindi lang iniisip niya kasi first timer din siya, hindi niya alam. Di po ba? So tayo nang mauna. Ano bang mawawala naman? Tayo nauna yung umiti, tayo nauna yung bumati, tayo yung nauna nagparaya. Hindi yung kayong naunang umupo. Di ba? Naunahan niyo siya sa gusto niyang upan. Marunong tayo magparaya kasi church tayo eh. Hindi na natin dapat na dinadala yung mga ugali ng mga hindi mga mananampalataya.
At dapat hindi lang natin dinadala yung magandang asal sa church, everywhere. Anong sabi po ni Lord sa Matthew? And then, the people will see your good works, and they will give glory to your Father in heaven. Isa po yan sa mga natutuwa ako, madalas napapansin ng mga tao pagka yung kaloob, ang atin pong musika at Sanang Bayan Alay kay Jesus, ay nagpe-pray form sa iba't ibang lugar. Bukod sa pinapansin nila yung nangyayari sa entablado, nagsasabi nila, Panginoon, ang galing mo naman, ang husay, ang pinapansin nilang lalo, yung behavior ng mga musicians natin, dancers, and production people backstage. Na hindi sila makarinig ng mga masasagwang mga salita na very common kung minsan sa teatro. Hindi sila nakakita ng mga reklamo kaya sumasayaw ka sa may mga pako-pako o bato-bato o mainit na asfalto o kung nababasa at madulas na entablado. Hindi sila makakita ng reklamo. Yun ang mahalaga sa atin, Christians. What is seen backstage? Hindi lang on stage, hindi lang yung pag kami nanonood. Kasi madali namang maging conscious, madali magka-script. But God sees what is inside. Hindi tayo dapat kontento na halos kasing buti lang tayo ng ating kapitbahay na hindi mananampalataya. Dapat mas mabuti. Hindi tayo parang katulad lang ng mga taga-sanlibutan kasi tayo yung mga anak ng Diyos. So that's one danger sign when we do not make a mark, a distinction. It is dangerous. Because the Spirit must be seen, felt, heard through us. Ano po ang mga sagot natin? What are the answers to the dilemma of old Christians? And sometimes the old church. Tulad ng sinasabi natin kanina pa, exfoliate. Shed off the old and uncover the new skin. Hilurin ang kaluluwa. So ano dapat po natin mga pinagagagawa? Review traditions and shed off many of them. Kaya tradition niya ng church, kaya tradition niya ng family, but very important, our own personal traditions. Ano po ba ang mga formula ng ating buhay na naging tradisyon na? Reviewin. Anong oras kayo gumigising, anong pinagagagawa natin, paano tayo natutulog, anong kinakain natin, anong pinagbibili natin, sa nagpupunta ang ating mga blessings. We should review. Because it is easy to fall into the trap called tradition. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than of Christ. Kailangan po nire-review natin ang ating mga asal, yung ating mga habits. Nasubukan niyo na po bang reviewin kung paano nauubos sa inyo maghapon? Mula paggising hanggang matulog muli, ano nangyayari? Anong proportion ng mga oras? I challenge you, one time do it. Halimbawa, gigising kayo, 5 o'clock, 6 o'clock, whatever. Anong ginagawa nyo? Gaano katagal yon? Gaano katagal kang maligo? Gaano katagal kang kumain? Gaano katagal yung walang ginagawa? Gaano katagal tayo magbihis? Gaano katagal ang biyahe? Gaano katagal yung trabaho? Lahat. Tingnan nyo po kung gaano karaming oras ang napunta sa ating spirituality. Yung direct, ha? Because we can be spiritual and we can worship God through what we do and everything we do and not do. Pero yung direct spiritual feeding and growth, like prayer, Bible reading, meditation, like reviewing the day, what we did wrong. Alam niyo po ang mga nagtatanghal, mga dancer, mga artista, pagkatapos sa isang produksyon, immediately after or at least before the next presentation, may review ng previous presentation. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung pwedeng improvein. Dapat nire-review po natin na maghapon. Nire-review natin yung week, nire-review natin yung month, at ngayon nire-review mo yung year. Ano ba yung mga tama? Ano yung dapat improvein? Anong mas maganda pang dapat gawin? It is all beautiful to continuously review traditions. Because the easiest way to be deceived is to be passive. And when you already have traditions and habits, you become passive. You're on automatic. Marami na tayong ginagawa na hindi na pinag-iisipan, ginagawa na lang basta. Create and invent new activities for your spiritual growth. Create and invent new ways and new things. Kung minsan may Bible study, o nagba-Bible study sa bahay, o sa office, sa factory, wherever. 2 taon, 3 taon, 5 taon na yung Bible study. Ganun na lang ng ganun. Puro Bible study na lang, wala naman nangyayari na iba.
Siyempre, we are being fed so that we can feed others. We are being strengthened so we can strengthen others. So there comes a time in the life of a Christian na ang dapat na niyang isipin, how can I serve? Tama na yung ka-attend ko. Kung uma-attend na po kayo ng Bible study ng mahigit 1 taon, lalo't mahigit 2 taon, it's high time na kayo naman ang mag-lead ng Bible study. Ay, hindi ko yan magagawa. Paano ko yan? Hindi ko kaya. Kung ganyan po ang inisip nung naging instrument ni Lord para kayo i-lead, hindi kayo na-lead. Bibigyan kayo ng lesson plan, a 4-lesson plan. 4 weeks. Sasabihin niya lang sa kakilala niyo, iba Bible study kita, 4 na linggo lang ha. Basta kahit hindi ka mag-enjoy, kahit anong mangyari, basta 4 na linggo lang, pagkatapos kung ayaw mo, di wag na. Pero tapusin natin. Sa palagay niyo, meron man lang kayo matuturuan ni isa? Of course. O 2 o 3, meron. Meron. And it's good to practice and it's good to look into this. Para naman tayo maiba-iba. Hindi yung habit na lang natin na laging to be fed but we don't feed people. Habit na lang natin to be served but we don't serve. At kung sasabihin nyo, ako nagsiserve na, serve some more. Maiksi ang buhay. Samantalahin ang napakaraming kaluluwang pwedeng madala sa Panginoon. Paano kayo nagpe-pray? Lagi na lang ba kung nagpe-pray kayo, yung pagod na kayo, antok na kayo, haba tuloy ng prayer dahil ang amen bukas na. Nakatulugan na eh. Pagising mo, maliwanag na, ay, amen. Ang haba ng panalangin. O palitan yung habit na yon. Siguro pwedeng pagkakain nyo ng hapunan, kung magsha-shower kayo o ano man ang gagawin nyo, pagkatapos nun, pray na. Mamaya na yung TV, mamaya na yung iba, mamaya na yung basa. Hindi yung laging nasa kadulu-duluhan yung prayer kung wala ka ng energy na tira. This is what I mean. Review our habits, review our traditions, and shed them off if they don't work. Kung halimbawa, ang laging quiet time nyo sa umaga, pero lagi nilang na puputol dahil magigising na ang mga anak, magigising na si ganito, marami nang gagawin, edi ilipat nyo ng ibang oras. O agahan pa lalo ng gising. In other words, do something. But review your personal traditions and personal ways so that we can continue to grow in the Lord. Exfoliate. Kung hindi nalilimutan na pumunta sa barbero o beauty salon every month, at palagay ko, ginagawa nyo lahat dahil ayan ang mga buhok nyo naman, nasa tamang mga korte. Wala namang sumayad sa lupa. So, kung yon ginagawa regularly, di dapat ginagawa din natin regularly yung ating tungkulin sa ating kaluluwa. Kung ang mga kuko natin, ginugupitan natin at least once a week, nagkakaroon ba tayo ng oras naman, na spiritual din? Kasi body lang ng body yung pinaalagaan mabuti. It's important to invest in eternity. Sabi sa Psalm 33 verse 3, sing to Him a new song, play skillfully, and shout for joy. So pati ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga new songs, hindi naman yun na lang ng yun ang yun. Nakikita nyo, ang Diyos hindi masyadong mahilig sa tradisyon. Gusto niya, iba, bago naman, sige. Basta hindi nababago yung kaluluwa niya, yung espiritu, yung katotohanan, yung form can change. And it's always exciting to have changes. Once in a while, you change your furniture, you rearrange your furniture. So once in a while, we rearrange our spiritual activities also. Kung hindi kayo umaattend ng mga prayer meeting, 1 taon na o 6 na buwan, umattend naman kayo. Utang na loob. Those who want to pray for others or those who want to be prayed for, wala pang 1% ang nagpupunta. At usually, ang pupunta lang yung sobrang lalim ng pangangailangan. Pag-pray niyo ho ako kasi talagang napakapanganib na ng buhay ko ngayon. Napakasarap nung may pupunta doon. Ano pong prayer request? Wala po, nandito po ako para manalangin. Sino ba ang pwedeng ipanalangin natin? Mag-volunteer ako to pray for others, to be a blessing. Pag nangyayari yun, wow, church na nga tayo. Hindi lang tayo mga bunch of attendees. But we are here to serve and be served. Diba? Kasabihan nga, panapanahon lang yan. Siyempre, may panahon tayo yung nangangailangan ng ministeran. And the churches will just be too glad to minister. But what do you do when you are healthy, wealthy, and wise? Then you minister to others. Yun naman ang panahon para kayo maglingkod. Hindi yung nakikita lamang tayo pag tayo yung nangangailangan. Parang mga kamag-anak natin sa malalayong lugar, biglang nagring ang telepono, sino yan yung kamag-anak yung sa malayo? Sabi, naku, bad news to. Magkano daw? Dahil alangan namang tumatawag yan, dahil nami-miss ako. Dahil love ako, tumatawag yan kasi may need. You know why we make such conclusions?
Dahil bihira naman yung taong tumatawag sa'yo para ka-i-bless eh. Matawagan nga si ganon, kumusta ka, ano bang pwede ko ipag-pray sa'yo? Hindi kadalasan, pag may tumawag, uy, may kailangan kasi ako, nakakahiyaman. Talagang nakakahiya, 2 taon kung dinadidinig ang boses mo, ngayon ipaparinig mo, mangungutang ka. Ganon din naman sa prayer, hindi na pagkikita ang tao, tapos pag kami pangangailangan na, nanganganib ang buhay, heto ngayon, nandun. But of course, we're glad na nandun, kesa wala doon. Pero ang point, mga kapatid, at any given time, we are either receiving or giving. It's all right to receive from the church. The church is here to serve. But who is serving you? But other people also. Hindi man mga anghel galing sa langit ang nagbabaan para kapaglingkuran eh. Kapwa-tao mo rin. So bilang tao rin, once in a while, pupunta naman tayo para tayo yung mag-serve. Panahon eh. Panahon na kayo yung malakas, panahon na pwede kayong magbigay, dinandun kayo para maglingkod. Para naman pag dumating yung panahon na kayo itong nangihin at nangangailangan ng paglilingkod, merong maglilingkod sa inyo na panahon naman na malakas sila. This is what church life is all about. To be part of the whole inhaling and exhaling procedure. To give and to take. To serve and be served. To love and be loved. To understand and be understood. To listen and to talk. Yan po ang buong cycle ng buhay, hindi lang one way. Because life is not a one-way street. The people that you are serving and strengthening now could be the same people that will serve and strengthen you tomorrow in your time of need. But if you don't serve and strengthen them now, who will strengthen you tomorrow? Just in case your need will come. At sabi sa Bible, do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. You may be all right now, but you are not so sure it will always be like that. Although we pray that it will always be like that. But we don't know. So it's good to invest in the church. To give your time, talent, and treasure to the church when you can. Because there will be moments when you have to be the recipient. There will be moments when you have to be the patient. Kaya kailangan, minamahal po natin yung church. What else do we do? In order to exfoliate our spiritual lives, we review performances of people, of pastors, of committee leaders, of teams, of elders, of deaconesses, of teachers, of musicians, especially of ourselves. Nire-review din po natin dapat yung performance natin. Singer ako, pero kakanta na lang ako, ito na lang yung kanta ko, wala na bang iba? O Bible study leader ako, wala na ba akong alam na ma-teach? Recycle na lang ng recycle, yun na lang. Kailangan nagre-review din po tayo ng ating sariling performance. And then, of course, we have to review curriculum, lesson plans, kung kayo yung mga teacher, kayo yung mga leader. Pero most importantly, we should review our personal curricula. Ano ba yung mga pinag-aaralan natin? Sapat na ba sa inyo na nagbabasa ng isang page ng devotions or devotional sa umaga, tapos yun na? Tapos na yun? Review. Talaga bang tama na yon? Sapat na ba? O kailangan magbasa uli sa tanghali? Kailangan ba natin ng prayer break? Kasi hindi nalilimutan mag-coffee break, ang prayer break. Hindi nalilimutan ng lunch break, pero meron bang Bible verse break, kahit malang 5 minutes of the lunch break, mapunta doon. Review. We should continue to review what am I getting, how I'm getting it. How do I complement what the church gives on Sunday mornings? Do I attend satellite services? Do I attend neighborhood Bible study groups? Do I have another fellowship group where I can be more at ease? Kasi pag libo-libo yung mga tao sa church, I must belong to a little group. May fellowship ba ako? Sumama ba ako sa artist fellowship? Sa lawyers fellowship? Sumama ba ako sa mga walang magawa fellowship? Sumama ba ako sa I Will Survive? Ang grupo ng mga separada, abandonada? Sumama ba ako dito? Kailangan meron. Gumawa kayo ng paraan. Maghanap buhay kayo. Kasi ang dami-daming tao, people will fall in the cracks if you don't take care of yourself also. The church offers programs, activities, never-ending, a dizzying and frenzied lineup of so many activities. Ang tanong, sumasali ba kayo? Kailangan tayong gumawa ng paraan. Redeem the days, for the days are evil. We have to have more and more and more of spiritual activities. Because everywhere else and every other time, we are being bombarded by the culture of this wicked and twisted world. Kailangan magkaroon tayo ng mga antidotes dyan. Kailangan tayong gumawa ng paraan. Hindi sapat na lagi na lang kayong nililigawan, pinagsusumamuan, pinipilit,
kinukumbinse para magpakabanal o gumawa ng paraan. We've got to do something ourselves. We've got to initiate. Mark 1:27. The people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority. He even gives orders to evil spirits, and they obey him." Ang paghanga ng mga tao sa ginagawa ng Panginoon ay may kinalaman lagi sa ano to? Bago. Bagong ginagawa niya. Hindi ito yung tradisyonal Bago. Pero hindi bagong masama. Hindi bagong labag doon sa espiritu ng luma. Bagong pamamaraan. Kaya hindi tayo takot sa mga bagong pamamaraan, bagong estilo, bagong style. Ang mahalaga, hindi nagbabago yung espiritu ng ating ginagawa, and it is anchored on the rock, anchored on Jesus, and anchored on His Word. But methods, methodologies, systems can change. What else do we do? What is our answer to this dilemma? Is to get new technology. Sometimes even get new technicians. Get new tools. Get new gadgetry. Ang dami-dami-dami ng version ngayon ng mga Bibles na makakatulong para lalo nating maintindihan. Kung hindi po kayo masyadong makaunawa ng mga Mayes, Dowd, Noes, Diaz, marami namang mas mga bagong bersyon. Salita pa rin ng Diyos. Gumagamit lang ng mga makabagong wika. Huwag niyong katakutan. Sapagkat ang wika ay nagbabago. So, hindi rin tayo dapat slave ng sobrang mga makalumang versions ng Bible. Although kung nabe-bless kayo, sino ba ako para kayo pigilin? Pero hindi dapat i-condemn yung mga bagong versions. Lalo't na test nyo na, nakita nyo that the Spirit is the same Spirit, iba lang yung language. 20 years ago nga, yung grass damo kinakain ng kabayo, ngayon marijuana na yun Diba? 20 years ago, what is a chick? Isang anak ng manok. Ngayon, isang dalaga na yun na tao, chick. Dati yung bread, yung mga harina, kinakain. Ngayon, bread pera. So, nagbabago ang salita. So, hindi dapat tayo masyadong nakapako doon sa mga sinaunang mga salita dahil baka hindi na yun ang ibig sabihin ngayon, nalilito tayo. I am not saying that you should throw away your old versions. They're wonderful. They're classics. But it doesn't mean that the blessing of God is confined only to them. Dahil si Jesus nga, nung dumating ang tabi ng mga tao, bago to ba? Bago to. Hindi siya traditional. Pero ang spirito, pareho. What can we do in our spiritual lives? We should remodel, repair, and give the church a makeover. A physical makeover, and very especially a spiritual makeover. Iniiba-iba ang mga programa, iniiba-iba ang mga schedule. Nothing is sacred except the Word of God and its Spirit. So the schedule is not sacred. Kahit naging tradisyon na yun ng ilang taon, ano ba yan? If it doesn't serve us anymore, palitan ang tradisyon. Hindi natin Diyos ang tradisyon, hindi natin yan amo, yan ay ating utusan. Para sa ikabubuti natin. Ngayon, kung siya na yung nagiging amo, dapat na siyang ibahin. Many churches depreciate, degenerate, and decay over time just because people are so traditional. Diyos na ang tradisyon, nadagdagan na the fourth person. No? Yun ang tradisyon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and tradition. Ang mga ginagawa. Ngayon, kung tradisyon naman nakakabuti sa atin, ano? Pero dapat nire-review. Newness is important in church life. It gives excitement. It gives hope. And it gives a healthy tension. You know, the Bible celebrates newness. Very obviously. The Bible celebrates newness. Ano pong sabi sa Matthew 9:17? Neither do men pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new skins, and both are preserved. So Luke 22:20, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Ito po yung elements ng Lord's Supper, new covenant. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Acts 17:19, they took him and brought him to a meeting on the Areopagus, where they said to him, ito yung si Paul lang, tinutikoy, may we know what this new teaching is that you are presenting?
So may new teaching daw si Paul. Ano yung new teaching niya? Salvation not by works, but by faith. Ano pa? That you don't have to become a Jew to be saved. Just be Christian, and you will be saved. New. Alam niyo ba kung bakit hindi natanggap ng Israel ang Panginoong Yesus hanggang ngayon? Kasi nasa Old Testament pa sila, walang new. Kaya ayaw nila kay Kristo. Ang gusto nila, tradition, tradition, tradition. 1 Corinthians 5:7, get rid of the old yeast, that you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been crucified. Well, I will not belabor the context and the exact theological values of these verses. But the important thing is, newness is a beautiful thing if it improves our spirituality. A new schedule, a new curriculum, a new lifestyle, a new way, a new habit. Yun lang siguro ang ibig sabihin ng Happy New Year. Yun siguro ang ibig sabihin natin na may bagong pag-asa. Kasi ano lang yan slogan, Happy New Year ng Happy New Year, wala namang Happy New Ways, Happy New Changes. Dapat mayroon. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. So mahalaga po merong renewing of our mind. Pag may nagpapayo sa inyo, sasabihin nyo, ganyan lang talaga ako. Ay wala, mahirap tayo magbago. Bakit ba lagi na lang mainit ang ulo mo? Ganyan lang talaga ako, lilipas din yun, huwag akong pasinin. Ano hindi ka papansinin? Nasaktan mo ng damdamin ng kutakot-takot na tao, hindi ka papapansinin. Yung ganyan lang talaga ako, alisin natin yun sa ating lengguwahe. Dahil hindi tayo dapat ganyan. Dapat mangyari kung ano yung dapat mangyari. Hindi dapat i-maintain yung hindi dapat. Huwag natin gawing excuse. Masanay na kayo sa akin, ganyan lang talaga ako. Dapat tayo magbago. Bakit pa tayo nagsasalo-salo sa salita ng Diyos? Ang excuse lang pala natin lagi, ganyan lang talaga ako. Kailangan, hindi ganun. Lalong-lalo kung ang inireklamo sa atin ay mga masasamang asal. Hindi pwedeng ganun dahil meron tayong Diyos who empowers us to change from glory to glory. Huwag yung, ganyan lang talaga yan, wala tayong magagawa. These are the kind of words that must never be heard from a Christian. Yung wala tayong magagawa, nothing is impossible with God. Yan yung sasabihin, ugali ko na yan ganyan talaga ako. No, nagbabago yun. Sasabihin nila, you cannot teach an old dog new tricks. Yes, pero dog ka ba? Di ba tao ka? So you can learn new tricks. Bakit ka mag-aasu-asuhan tao ka? Kung just mean, you cannot teach an old dog new tricks. Para yung sinasabi, walang kaya ang Diyos. Ang tao, iba sa hayop. Tao tayo. Meron tayong espiritu ng Diyos. Kaya pwedeng may mangyari. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pati ang compassion, ang awa, ang blessing ng Diyos, bago tuwing umaga, may bagong pag-asa, may bagong lakas. So pwedeng magbago, pwedeng maiba. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, exfoliate your new life. Diba? Exfoliate your spiritual life. Etong panghilod. Diba? Hilod-hilo rin ang mga lengguwaheng magaspang. Hilod-hilo rin ang mga asal na di mabuti. Mga anak na nagdadabog sa magulang, exfoliate your ways. Mga bahay ng Kristiyano, wala dapat mga lumalagabag na pinto dahil nagdadabog, mga nalalaglag na mga plato. Kala mo, drummer. Ano yung may drummer ba sa kusina? Naghuhugas ng plato? Bakit parang may tambol? Nagdadabog. Wala dapat dabog-dabog ang mga Kristiyano. Bakit? Because the Spirit of God is a Spirit of peace. Hindi yung lumalagpak ang mga paa mo, lumalagpak parang marcha ng mga Aleman dahil hindi gusto ang narinig. Mga Kristiyano dapat, lalo sa loob ng pamilya, hindi naghihiwalay na magkagalit, nag-aaway, ewan ko, bahala ka, tapos tatalikod. No. Sandali, teka, upo uli, ayusin natin to. Magagalit ang Diyos. Diba? Don't let the sun go down on your anger. Malapit na, gabi na. Huwag tayo matulog ng ganyan. Baka tayo bangungutin. Upo dito. Sorry ha. O, tika, sorry na rin. Alam nyo, Christians tayo, di ba? Dapat iba.
Kung sa mga ibang bahay, pwedeng nag-aaway, tapos naghihiwalay na magkagalit, sa mga Kristyano dapat huwag patapusin ang event na yon. Kasi sasama loob, tatanim, masama, mahirap. Ano pa naging iba tayo? Sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung mga kakulitan natin, huwag nating ipagpilitan. Patuloy na magbago. Lalong-lalo kung tayo yung nagpapakain, tayo yung nagbibigay, tayo yung tumutulong, mas dapat tama yung behavior natin. We don't earn the license to be abrasive just because we are on the giving end. Kasi nga, di ba, weather lang yan. Who knows, maiiba rin ang panahon. We exfoliate our life. We change structures and programs and styles because God is constantly changing us from glory to glory. Reinvent yourself. Yung wow, bagong pagkatao, bagong style. Hindi na uubos yun because nga room for improvement is the biggest room in the world. And let excitement energize the church. Do not always think of what this church can do for you, but also think what you can do for the church. Because this is your church. Bakit mo pagdadamutan ang sarili mong church? Bakit mo siya tatanggihan? Bakit mo siya gugutumin? Bakit mo siya sisikilin? Eh di kasama ka rin nagsuffer. Let's bow before the Lord and think about God's message for us. What needs exfoliation in our spiritual lives? Sobra pa tayong maramdamin, exfoliate yan. Lapad-laparan ng pasensya at pag-unawa sa kapwa. Sobra pa tayong bossy, sobrang dominante, exfoliate. Do not dominate people. But just be an inspiration. Guide them. Lead them. But don't live their lives for them. Because God gave us individual lives to live personally. Mapagsama ba tayo ng loob? Mapagtanim ng sama ng loob? Magagalitin? Irritable? Whatever it takes. O tamad magbasa ng Bible, tamad umattend sa church, tamad magdasal, exfoliate. Let the Spirit of the Lord speak to us individually. Kung meron po tayong dapat ihingi ng tawad, ihingi natin ng tawad. God always gives us new beginnings. His blessings are new every morning. Be along with the Lord and be blessed.